Na-detect ng system ni Baekhyun ang matinding hostility ng matanda sa kanya. Hindi niya ito maintindihan at hindi niya rin alam kung ba't biglang nagalit sa kanya si Manong. Bigla naman ang hinablot ni Jinchol ang kanyang kamay at sinabing wala na silang oras. Naramdaman din naman ni Baekhyun ang puwersahang pamimilit sa kanya ni Jinchol kaya't di siya kaagad lumapit sa mga ito. Nagsimula naman nang may lumabas na pulang ore sa paligid ng matanda. Sa itsura pa lang nito ay tiyak nang hindi ito mabuti. Sa kanyang nasaksihan ay mas lalong natakot si Baekhyun na lapitan ito. Mas lalo siyang nagpumiglas sa pagkakahawak sa kanya ni Jinchol. Mukha naman ng kulang na ang oras ng matanda kaya't pinagmamadali na niya ang kanyang anak. Dahil dito ay naging mas intense naman ang pamimilit ni Jinchol kay Baekhyun. Hindi naman maintindihan ng asawa ni Jinchol kung bakit siya nagkakaganito. Mas lalo pang tumandi ang nararamdaman ng matanda. Mas kumapal pa ang pulang ore na tila usok na lumalabas sa kanyang katawan. Tuluyan nang nagpumiglas at nakawala si Baekhyun. Tinanong niya si Jinchol kung bakit niya ito ginagawa. Wala naman itong masagot sa kanya. Maski ang kapatid niyang si Manchol ay wala ring ideya sa mga nangyayari. Nang mapansin ng asawa ni Jinchol ang kanyang biyenan na nahihirapan ay nilapitan niya ito. Hindi naman na matiis ng matanda ang kanyang nararamdaman at tila nawawala na siya sa kanyang sarili. Gusto na niyang matapos itong nararamdaman niya. Hindi na niya naawat ang kanyang sarili at dahil malayo ang unang target niya na si Baekhyun ay ang manugang na lang niya ang niyari niya. Hinawakan niya ang kamay nito at nagsimula ng gumana ang kanyang skill. Hindi naman makapaniwala si Jinchol na gagawin ito ng tatay niya sa kanyang asawa. Tumanggi man ay wala nang nagawa ang babae sa matanda. Tila hinihigop nito ang life force niya kapalit ng kanyang paggaling. Unti-unti nang nabubuo ang kamay ng matanda. Laking gulat ni Baekhyun sa nangyayari. Ngayon ay alam na niya kung bakit pilit siyang pinapalapit sa matanda kanina. Ilang oras bago makita ng pamilyang ito si Baekhyun. Si Manchol ang unang nakaalam na may kanya-kanya silang skill. Agad niyang sinabi ito sa kuya niya at nalaman naman nito na meron siyang fire breathing. Sinabi naman ng matanda na meron siyang skill na life steal pero hindi naman niya alam kung kailan at paano niya ito gagamitin. Tinanong ni Jinchol ang kanyang asawa kung anong skill ang meron ito. Pero sinabi nito na mukhang wala siyang skill na nakuha. Dahil dito ay muling bumaba ang tingin ng biyenan niya sa kanya. Hindi niya maiwasang hindi ilabas ang saloobin niya sa manugang niyang walang silbi. Hindi sa walang skill ang babaeng ito. Itinago lang talaga niya sa pamilya niya na may skill siya dahil natakot siya dito. Ang kanyang skill ay self-destruct at mai-activate ito sa oras na makaramdam siya ng banta sa kanyang buhay na hindi na niya maiiwasan. Sa kasalukuyan, habang gumagana ang skill ng matanda ay gumagana na rin ang skill ng manugang niya. Nagsimula na ang kanyang pagse-self-destruct. Sinubukan ni Jinchol na pigilan ang tatay niya pero mukhang huli na ang lahat. Ayaw siyang palapitin ng kanyang asawa dahil alam nito madadamay si Jinchol sa pagsabog. Ngunit kahit anong sigaw at awat niya ay hindi ito tumatak sa ulo ng kanyang asawa dahil wala naman itong ideya sa skill niya. Ito ang kahalagahan ng komunikasyon lalo na sa pamilya. Wala nang nagawa sina Baekhyun at Manchol kundi pagmasdan at hintayin ang trahedyang mangyayari. Hindi na inabutan ni Jinchol ang asawa niya. Nagmula sa loob ng katawan nito ang pagsabog. Si Jinchol ang asawa niya at ang tatay niya ay mukhang hindi na makakaligtas dito. Ginamit naman ni Baekhyun ang kanyang skill upang maprotektahan niya ang sarili niya at si Manchol sa nangyaring biglaang pagsabog. Kahit maliit ay niyanig ng pagsabog na ito ang ikalawang palapag ng supermarket. Sa lakas ng pagsabog ay walang natirang bakas mula sa tatlo. Natulala ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Kasunod naman nito ay ang agarang paghagulhol ni Manchol para sa pamilya niya. Samantalang si Baekhyun ay nananatiling nakatulala. Iniisip kung gaano ka-impyerno ang lugar na ito. Hindi sapat ang pagiging mabait at bayanihan sa sitwasyon nila ngayon. Kaya't kung gusto talaga niyang maka-rating kay Mina ng buhay ay kinakailangan niyang dumiskart ng matindi sa pagkakataong ito. Bigla namang may lumabas na system window para magbigay babala sa mga tao. Sinasabi dito na sa loob ng 16 na oras at 15 minutos ay mapupuno ng radiation ang buong supermarket. Muntik na niyang makalimutan ang aspetong ito sa kwentong sinulat ng kanyang kapatid. Agad niyang tinignan ang kanyang minimap para mapinpoint kung nasaan ang radiation.
Nalaman niyang nakapwesto sila ngayon ni Manchol kung saan unang lalabas ang radiation. Kinokontra noon ni Baekhyun si Mina sa nilagay niyang radiation sa kwento niya. Tila napakalala na kasi nito para sa mga tao sa kwento niya. Pinaliwanag naman ni Mina na kung hindi niya ilalagay ito ay magkukuta lang ang mga tao sa ilang lugar. At dahil dito ay magiging boring na ang kwento niya. Kaya naman nilagay niya ang radiation para may dahilan ang mga tao na magpatuloy sa pagkilos. Bukod din doon kung hindi ilalagay ang elementong ito ay may magagalit sa kanya. Nagulat naman ang kuya niya nang marinig ito pero di na niya ito pinansin pa. Sino kaya yung taong tinutukoy ni Mina na magagalit? Sa kasalukuyan, malapit na silang abutan ng radiation. Gayunpaman, hindi pa rin nakaka-recover sa pagdadalamati niya si Manchol. Pinipilit na siyang tumayo ni Baekhyun dahil kung hindi pa sila aalis sa lalong madaling panahon ay siguradong papano sila. Muling inulit ni Baekhyun ang kanyang sinabi dahil tila hindi siya narinig ni Manchol. Tinanong naman siya nito kung paano pa siya magpapatuloy sa buhay niya ngayong mag-isa na lang siya. Hindi na alam ni Manchol ang kanyang gagawin. Hindi na niya alam kung paano pa siya magpapatuloy. Sinabihan naman siya ni Baekhyun na kahit ganito ang nangyari ay kailangan pa rin nilang magpatuloy alang-alang sa mga naiwan nila. Naubos na ang lahat ng kapamilya ni Manchol kaya't hindi na niya makita ang punto para magpatuloy pa siya. Sinabi naman ni Baekhyun na kung may iwan siya dito ay siguradong mamamatay siya at alam niyang hindi ito ang gustong mangyari ng kanyang mga kapamilya. Kung mamamatay siya dito ay papano lang siya ng walang halaga. Hindi na alam ni Manchol kung ano ang dapat niyang gawin. Tumayo na si Baekhyun at inaya na siyang umalis. Sinabi niya na saka na lang niya isipin ito kapag nakaalis na sila dito. Pero nais niya talagang magpaiwan ay mauuna na siya. Nagpasalamat na si Baekhyun kay Manchol sa mga naitulong niya. Umalis na si Baekhyun para magpatuloy sa pag-uwi sa kanyang kapatid. Mabuti na lang at may nakababatang kapatid pa siya na umaasa sa kanya kaya't hindi pa siya pwedeng sumuko sa buhay. Bago pa man makalayo ang ating bida ay tinawag siya ni Manchol. Mukhang nahimasmasa na ito. Sinabi niyang sasama siya dito at kahit na naging magulo na ang buhay at mundo nila ay kailangan niya pa ring mag-survive alang-alang sa alaala ng mga mahal niya sa buhay. Natuwa naman si Baekhyun sa naging desisyon nito. Bago sila umalis ay nagbigay galang muna si Manchol sa kanyang mga kapamilya. Kasama ang bago niyang kaibigan na si Baekhyun ay nagsimula na ulit silang maglakbay. Muling tumingin sa minimap si Baekhyun at napansin niyang wala na ang mga insekto sa baba nito. Kaya't napagpayawan nila ni Manchol na dito na lang sila dadaan. Habang gamit niya ang kanyang minimap ay bigla itong naglaho kasabay ng paglabas ng system warning na nagsasabing naubos na niya ang time limit sa paggamit ng minimap, 30 minutes lang kada araw niya pwede itong gamitin. Ngayon niya lang ito nalaman kaya't nagsisisi siya ngayon dahil naging pabaya siya masyado. Tinanong ni Manchol ito kung anong problema pero sinabi ni Baekhyun na maliit na bagay lang ito at magpatuloy na sila sa kanilang destinasyon. Pagdating nila sa escalator ay bumungad kaagad sa kanila ang napakaraming taong nagkukumpulan sa unahan nito. Umuugong ang bulong-bulungan ng mga ito. Maraming tao dito dahil bukod sa emergency exit ay ito lang ang pwede nilang maging daan pababa. Bigla namang may napasigaw sa mga tao na nasa harapan ng escalator. May isa na naman kasing naipit at nadurog sa pagitan ng escalator. Para sa kanilang maliliit na tao ay masyado nang mabilis itong escalator gumalaw. Kailangan nilang makuha ang tamang timing sa pagbaba para hindi sila matulad dito sa taong nilamon ng escalator. Ito ang dahilan kung bakit naipon ang mga tao dito sa harapan. Nagdadalawang isip sila sa pagbaba sa escalator na ito. Wala naman ng takot si Manchol at sinabi niya kay Baekhyun na pagmasdan nito ang gagawin niya. Sa kanilang pag-uusap ay nakarinig sila ng tunog ng isang bell at nang kanila itong lingunin ay tumambad sa kanila ang nilalang na mas delikado pa sa dagang nakalaban nila kanina. Isang dambuhalang pusa ang nasa kanilang harapan ngayon. Ito ang una nilang beses makakaharap ang isang tunay na predator. Sa pagngiyaw ng malakas ng pusang ito ay nagdala ito ng matinding takot para sa lahat at dahil dito ay nagsitakbuhan na ang mga tao sa iba't ibang direksyon.